Boys and girls, what's up? We're here in King Street. Siyempre, maraming salamat ulit kay Kapitana Rudit at kay Boss Sean. Doon kami nag-overnight. Thank you. Salamat. At ngayon ay kami ay maglalakad ng tax. So pupunta kami ngayon sa H&R Block para ayusin yung aming tax kasi hindi pa namin nafa-file hanggang April katapusan na lang siya, no, boys and girls. So sakto naman dito rin kami nagpalakad noon sa H&R Block dito sa Spruce Grove, kaya aayusin na rin namin. Okay boys and girls, nandito tayo sa may Edmonton ngayon. Kanina hindi namin nakapag-vlog sa H&R kasi pagpasok namin busy, nakapila yung tao. And nag-fill out kami ng mga application. Hindi pala pwede walk-in. So nag-iwan na lang kami ng mga ano doon. Kasi doon naman previously, last year yung kami kumuha ng tax. Kaya ngayon, iniwan na lang namin doon. Tapos after namin doon, napag-meet kami sa mga friends namin sa Spruce Grove. Siyempre, shoutout Kuya Raymond, Kuya Tom, at sa lahat ng kay na Ate Rudit, kay Kuya Sean. Ayan, sa mga manyas, sa lahat ng mga friends natin dyan, salamat. Ngayon naman nandito tayo sa may Edmonton, sa Canada Vertex Immigrations, para lang mag-inquire ulit. Sila po yung nag-handle nung immigration papers namin before, nasa Alberta kami. At ngayon magtatanong tayo ngayon kung ano yung mga options namin since bumalik po kami from Manitoba to Alberta. Ayan. So habang mainit yung araw, pasok na tayo. Tara. Tayo ngayon sa natapos na natin kausapin yung nasa taas, at ngayon naman dito tayo sa mga bossing sa baba. And nandito tayo sa harap ni Sir Mac Pagaduan, ang immigration consultant dito sa Canada Vertex. And may tanong tayo, kamusta na ba ang Alberta? Unahin natin si Sir Mac. Sir Mac, invite mo muna sila sa yung immigration po. Hi everyone. So Canada Vertex Immigration po, serbisyo para sa immigration needs ng mga kababayan natin dito sa Edmonton. Ayan. Sir Mac, tanong ko lang, total, kababalik ko lang po kasi siyempre hindi lang po ako yung mga naghahanap ng mga new pathways or ano. Kamusta na po ba ang Alberta when it regards to PR process or pagiging citizen or permanent residence pathways? Well, syempre ang Alberta, sumusunod yan sa dictate ng federal government. Diba? Meron din namang sariling policies and economic needs ang Alberta. Pero syempre, yung dictate ng government, federal, susundin niya, and we have our own needs then. So, nakikita nyo may mga priorities, di ba? So, ibig sabihin, nirarank nila yung mga occupations based on needs federally at saka ng government, ng provincially, no? So, may mga challenges, no? Pero hindi naman sinasabi na wala ng pag-asa. Yan po yung basically lagi nagtatanong sa amin. Yun din nga po yung unang tanong ko sa inyo. Ang Alberta ba talaga ay sarado na? Sa mga... Hindi sarado ang Alberta. In fact, no, sabi ni Minister, ating Honorable Minister Lena Diabno, rural ang kanilang priorities ngayon. Kasama sa priorities. So kasama doon yung healthcare, kasama doon yung construction, kasama doon yung education, kasama ang agriculture, manufacturing, di ba? Trades, sinama na rin ang rural. Kasi ang rural, sa taong 2026, kung mapapansin nyo, last year, 2 draw lang ang rural. Yeah. Pero ngayon, first quarter pa lang, sunod-sunod na, I think nakakaapat. Nakakaapat. So, hindi yun mapuputo. Spread out yun hanggang sa matapos ng taon.
So kailangan lang po talaga na tulad namin mga temporary foreign workers ay kailangan wag mawalan ng Huwag status. mawala ng status. May LMI kailangan, siyempre LMI is na number one. No? Para magkaroon ka ng status, makapag-authorize ka to work, you need LMIA. So, ang good news dyan, although hindi pa fully implemented, 15% cap ang ibibigay ng federal government para sa mga rural areas. Oh, okay. Dating 10%, 10%, 15%. Meaning, sa 15, pwede ng dalawa ang i-hire ng foreign worker. Correct. Na dati 10:1, di ba? So, that's a step forward na ginawa ng government to meet the rural needs. So, it only shows, tama, rural is one of the priorities. So, abangan natin yan kasi April 1 ang in-announce yan, effectivity, Nova Scotia and Quebec pa lang, nag-opt-in ng province. And then, Hintayin natin. syempre boys and girls, once lumapit tayo sa kahit anong consultant, sila ay tumutulong sa atin to ease our peace of mind pagdating sa mga pathways, tumutulong sila. Pero again, hindi sila yung nagdidictate kung ikaw ba ay mapi-PR ngayon or hindi. So, sila yung nag-guide lang sa atin kung ano yung pwede nating tahapin o ano. Hindi sila yung nagdidikta. Tama ba ako? Naku, ikaw, pwede ka mag-work, pwede kang mapi-PR ka na ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin. So, as much as possible, we want to make sure na matulungan ng lahat. Pero, ang kaya lang namin gawin is to guide you, i-predict based on information na meron tayo, Correct. kung ano ba yung magiging future ng mga foreign workers. So, ina-assess namin yung clients based on their situation. Hindi naman yan one size fits all. Ang importante, transparent at aware yung client sa mga risks. Yun, boys and girls, at narinig nyo yan, galing mismo kay Sir Mac. At syempre, huwag nyo po kakalimutan ng Canada Vertex ay hindi lang sa immigration. Meron din po silang entertainment. Ayan po, si Mami Shay. Mami, hello! Kamusta po? Busy. Busy. Hello. Ano po ba ang inyong mga upcoming events today, Ayun na this nga. year? Total, nagkakainita naman sa Pilipinas. Dito natin gawin yung katatawanan dito sa Canada, no? Okay. Yung mga nasa Pilipinas, yung mga komedyante natin, pupunta ngayon, lalo na yung first time ng GMA Sparkle. Ito naman, tutunduin na namin sa Thursday at mangyayari yan sa April 18 sa Canadian Cruise. Yun yung DPWH. Wow. Yun, dito po walang hate. Diyan si Edgar Ala, Edgar, EEA Guzman, and then Bubay and Pepita Berkis. Yan yung mga artist ng GMA Sparkle. Pero ano pa pinantay yung Melodic Comedy Night Show. Yan, Yes. nangyayari yan sa 18, ha? And of course, after nila, April 18, May 23, abangan nyo, tatlong Bex Battalion na Bex yan. Battalion, yeah. Of course, si MC, Lassie, and of course, Chad Kinney. Yeah. Yan yung The Lab Control yan. Antayin yan. Dito lang yan sa Bird Entertainment Production. Yes. See ya, kita-kita tayo May 23, ha? Don't forget! Ayun. Again, maraming salamat po, no, boys and girls. At andito, kung meron kayong question or kahit anong mga concern, no, Sir Mac, pwede mong invite sila sa inyong may website ba kayo or Yeah, so kung may mga katanungan kayo, my team is ready to help you. Dial lang ang 587-315-0634 and our website is www.canadavertex.com. Email us at info@canadaverteximmigration.com. Yun. Ngayon, boys and girls, maraming salamat, Sir Mac. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy, in Spruce Grove! Yummy! Salamat sa welcome. Meron tayong pork chop dito. Galing kay Luis. Ayan. At syempre, tomahawk. Ayan, relas. You know. Ito yung pa-welcome. Hey, Randy Boy.
Nakikinig na ako kay Derek eh. Puno na agad yung ating griller. Dahil dyan, baka po na mamaya. Kasi mamantig ka. Then one more later ulit. Isang clip pa yan. Ito na lang dito. Talaga pag nandito yung pera. Uunahin natin yung mga taga